Welcome to RGT Electrical Works and Tutorials. So sa video natin ngayong araw guys, ituturo ko naman sa inyo kung paano mag-identify ng 6 wires sa ating fan motor. So meron ako dito guys, FCU motor, no? Ito ay ginagamit namin sa aircon. FCU motor guys, ibig sabihin ng FCU, fan coil unit. No, ito ay may 3 speed na motor. So ito guys yung mga wire niya, ito yung 6 na wire niya. Ituturo ko sa inyo kung paano hanapin or paano i-identify ang low, medium at saka high. Tapos yung common, kung alin dito yung common, kung paano hanapin ang common, at kung saan natin ilalagay yung capacitor. So guys, ito yung FCU motor, ito yung magiging capacitor natin. Meron din tayo ditong thermostat. So thermostat ang tawag dito guys, or temperature controller. So mamaya guys, after natin ma-identify, iti-testing natin siya kung tama ba yung pagkaka-identify natin. Tapos meron din tayo circuit breaker. Ito yung gagamitin natin mamaya para pag-testing ng motor. So guys, una sa lahat, kung bago ka pa lang sa aking channel at interesado ka sa mga ganitong video, mga electrical related works, huwag kalimutan guys i-like, subscribe and click the notification bell para updated ka kapag may bago akong upload na video. So guys, umpisahan na natin ang pag-identify kung paano natin malalaman ang high, medium and low, ang common at ang yung capacitor. So guys, una sa lahat, no, ito yung mga wire natin, no. Dinikit ko na siya guys para makita natin, mabilis din natin malalaman kung ano yung ginagawa natin. So sa pag-identify guys ng low, medium and high, common at yung sa capacitor, siyempre gagamit tayo ng clamp meter, no. Clamp meter or analog tester, pwede yun guys gamitin ninyo para mag-identify nito. Tapos guys, nilagyan ko rin siya dito duct tape, masking tape, para dito natin guys ilalagay yung bawat reading ng mga wire nito. Sa pamamagitan guys ng pag-reading ng resistance natin gamit ang clamp tester, malalaman natin guys kung alin dito ang high, medium, low, capacitor at yung common. Kahit sabihin natin guys magkapareho yung kulay nito lahat, basta marunong tayong gumamit guys ng tester at makuha natin ang bawat reading nito, malalaman natin yan guys kung alin dyan ang high, medium and low, common at yung capacitor. So guys, sa pag-identify ng mga yon, ang una natin guys hanapin siyempre yung common. So ngayon guys, paano natin hahanapin yung common? So tuturo ako kayo sa paghanap guys ng common dito. Maghahanap tayo ng 2 wire guys na 0 yung reading. So ibig sabihin wala siya guys resistance, no? 0 ang reading guys ng 2 wire. So una, sa pagkuha natin guys ng reading, iset lang natin ito, yung clamp tester natin sa ohms. Yan, ito guys yung ohms natin, no? Iset nyo yung tester niyo kung ano mang gamit na tester niyo. Tapos guys, hahanapin natin dito ang 2 wire na walang reading. So halimbawa guys, dito tayo maguna. So ito yung blue. Bago tayo guys mag-umpisa, no, lalagyan ko muna guys ng marking, no, para hindi tayo malito sa mga wire natin. So ang marking natin guys, ito yung letter A, B, C, so ayan guys, nilagyan ko siya ng marking A, B, C, D, E, F, no, para hindi tayo malito guys. Depende na rin yan sa inyo kung paano nyo mamarkingan para kung basta mabilis nyo guys matandaan yung wire, no. So sa akin nilagyan ko A, B, C, D, E, F. Ngayon guys, hahanapin na natin yung 2 wire na walang reading. So umpisa natin dito guys, yung isang test prod guys ng tester natin, ilagay natin dito sa letter F. Tapos isa-isahin natin to guys yung 5. So halimbawa ito, F and E,
So meron yan guys reading, no? May nakuha tayong reading. So ibig sabihin hindi yan yung hinahanap natin. Tapos ilipat natin guys dito. So yan, may reading din siya. Ilipat natin dito. So ito guys yung isang test prod, may reading din. Tapos ilipat natin dito. So may reading. Pagka may karoon guys ng reading, makita nyo na may reading, lilipat na kayo sa ibang wire. So ayan, meron guys reading. Tapos ito naman guys yung itim na test prod ang ililipat natin. So halimbawa dito natin ililipat. So ilagay natin ito sa letter E. Tapos subukan natin dito sa letter F. So ayan guys, may reading siya. Letter D. So may reading din yung letter D. Yung letter C, so may rating din yung letter C. Yung letter B, so may reading din guys yung letter B. Yung letter E, A. So ayan guys, may reading din siya. Ngayon guys, wala pa tayong nakita. Ililipat naman natin ito sa letter D. So dito naman yung letter D. Tapos ilagay natin ng isa dito. Ilipat-lipat nyo lang guys yung test prod ng tester natin hanggang makita natin ang dalawang wire na walang reading. So meron din siyang reading. So ayan guys, meron din reading. So meron siyang reading. Meron siyang reading. Kasi guys, yung dalawang wire dito, yun ang walang reading. Meron dito guys dalawang wire na walang reading. So nilipat na naman natin guys yung test prod na kulay itim dito sa letter C. So meron reading. Meron siyang reading. Meron din reading. So guys, kung napapansin nyo, yung letter B at yung letter C, wala siyang reading guys. So 0-0 yung reading natin. So ngayon guys, nakita na natin yung dalawang wire. So mamarkingan na natin yan guys, no? So ang walang reading guys na wire natin na dalawa, ito yung letter B and letter C. So kapag nakita na natin guys yung dalawang wire na walang reading, ibig sabihin guys, ito ang common natin. Dahil wala siyang reading, so ibig sabihin guys, diretso lang siya, no? Connected siya. Kasi walang resistance. Ngayon, ang dalawang wire na to guys na walang reading, isa dito ang common at isa dito ang pupunta sa isang terminal ng capacitor natin. So walang problema guys kahit alin dito ang kukunin yung common. Halimbawa, kapag ang letter B ang kinuha nyong common, automatic guys yung letter C, ito yung pupunta sa isang terminal ng capacitor. Kapag naman ang ginamit yung common, ito yung letter C, automatic guys yung letter B, ito yung pupunta sa terminal ng capacitor, no? Isang terminal. So ngayon guys, lalagyan na natin siya ng marking, no? Para hindi na tayo malito. Ang hahanapan na lang natin ng reading mamaya, itong apat, yung letter A, D, E, and F. So ito guys, halimbawa, ang kinuha nating common is letter B. Lalagyan na natin to guys ng marking. So ilagay natin dito, common, para hindi tayo guys malito. Ngayon, dahil ito ang kinuha natin guys ng common, yung letter C, automatic guys, ito yung capacitor. So yung capacitor natin guys, wala namang problema dyan kahit magkabaliktaran kasi wala namang polarity yung capacitor natin. So ngayon guys, nakita na natin yung common at nakita na rin natin yung capacitor. Ngayon, paano naman natin hahanapin yung low, medium, and high at yung isang terminal ng capacitor? Siyempre guys, sa pamamagitan ng pag-reading natin, pagkuha ng resistance, malalaman natin yon. So ang gagawin natin guys, yung isang test prod na to, ilagay natin ito dito sa common. So ito guys, ilagay natin sa common. Yan. So pagkatapos natin guys lagay sa common, so yan, nalagay natin guys sa common. So sukatan natin ng reading yung natirang apat na wire. So hindi na to guys kasali kasi sa capacitor na siya. So sukatan natin yung letter A. So yung letter A guys, nakakuha tayo ng reading na 14.5. So ito guys yung reading natin, ipapakita natin, no? So ayan guys, ay sorry, hindi makita pag nakailaw.
Hintayin natin guys ma-off yung ilaw kasi hindi maklaro guys sa cellphone kapag nakailaw to, no? Yun. Ang uunahin natin guys, ito yung letter A. Titingnan natin guys kung ilan yung reading niya, yung resistance reading. Ayan guys, nakakuha tayo ng 14.5 ohms. So ang 14.5 ohms guys, i-record natin yan dito, ilalagay natin yan dito. 14.5 ohms. 14.5. So yung letter A, yun guys yung letter A. Pagkatapos proceed tayo guys dito sa letter D. So ang letter D natin, yung letter D natin guys is nakakuha tayo ng reading na 26.8 ohms. So ito is 26.8. Ayan guys, 26.8. Tapos dito guys yung letter A, susukatan din natin. So yung letter E guys, nakakuha tayo ng reading na 55.1 ohms. So ayan, nakakuha tayo 55.1. Tapos guys, ang last natin is yung letter F. So yung letter F natin guys, nakakuha tayo ng reading na 20.7 ohms. 20.7. So ngayon guys, nakuha na natin yung reading ng bawat wire natin. Ngayon ituturo ko sa inyo kung alin dito ang capacitor natin at alin dito yung high, medium and low. So ngayon guys, itabi muna natin to. So ano na natin guys yung clamp tester natin kasi hindi na natin yung gagamitin. So ngayon dito guys, sa pag-identify guys kung alin dito yung capacitor, hahanapin natin guys yung may pinakamataas na reading na resistance, yung may pinakamataas guys na resistance. So dito guys sa apat, ang pinakamataas na resistance dito is 55.1 ohms. So ibig sabihin guys, ito yung capacitor natin. Basta tandaan natin guys, kapag nakuha na natin yung common at yung capacitor, ang reading natin dito guys sa apat, hahanapin lang natin yung pinakamataas na reading, yun ang ating capacitor. So di ba guys, ito na yung isang capacitor, isang terminal. So ngayon, ang itong 55.1 guys, yan na yung ilagay natin sa capacitor. So lalagyan natin guys ng marking. So importante guys, maglagay tayo ng marking para hindi tayo malito, no? So lalagyan natin yan dyan guys para makita natin. Okay. So guys, so yung may pinakamataas na reading guys, ito yung letter E, yung 55.1. So ibig sabihin guys, ito na yung capacitor natin. So ayan guys. So nakita na natin yung common, nakita na rin natin yung dalawang terminal para sa capacitor natin kasi dalawa to guys yung wire ng capacitor natin. So walang problema kahit magkabaliktaran to kung saan nyo to itap, basta dito mo siya itap sa dalawa. Tapos guys, may natira na lang tayo na tatlo. So ito yung letter A, letter D and letter F. So sa pag-identify guys ng speed, high, medium and low, lagi nyo guys tatandaan na ang may pinakamataas na reading or ang may pinakamataas na resistance reading, yun ang mahina ang ikot. Kapag naman mas mababa yung reading guys na resistance, mas malakas yung ikot ng motor. So ibig sabihin guys, ang may pinakamataas na reading dito is 26.8. Ito ngayon ang low natin. So ito yung magiging low natin. Tapos guys, may dalawang terminal na lang tayo or may dalawang wire na natitira. Yung mas mababa yung reading guys, yun ang mas mabilis ang ikot. So ito yung number 40 natin, ito ang magiging high natin.
So yun guys, lagyan natin ng wire. Ngayon, isa na lang guys yung natira. Siyempre, ito yung magiging medium natin. So ayan guys, na-identify na natin ang bawat wire ng Epsilon motor natin or fan motor natin. Ilalagay natin yan guys dito sa thermostat or sa temperature controller natin. Para pagkatapos natin lagay dito guys, ititesting na natin, titingnan natin kung tama yung ginawa natin. So guys, ulit, no, i-review ko sa inyo kung paano mag-identify dito. So sa 6 na 6 leads, so 6 leads na wire ng fan motor natin, ang una natin gagawin guys, aalamin natin yung dalawang wire na zero resistance ang reading. So after natin guys makuha yung zero resistance yung reading, i-separate natin to or lalagyan natin ng marking. Tapos yung dalawang ito guys, lalagyan natin, no, kahit alin man dito sa dalawa, walang problema kung saan dito yung common, no, or yung sa capacitor. Automatic guys, kapag kinuha mo itong isa na common, automatic ito yung papunta sa isang terminal ng capacitor. Tapos pag malaman na natin guys yung common at isang terminal ng capacitor natin, so re-readingan natin yung 4 na wire kung ilan yung resistance nila. Tapos yung may pinakamataas guys na reading, yun ang isang terminal ng capacitor, no. Tapos pag makuha na natin guys yung dalawang terminal ng capacitor, meron tayong tatlong wire na lang. Ngayon, ang tatlong wire na yun guys, may tatlong reading yun. So magkaiba yung reading yun guys. Hindi pwede guys na magkapareho yung reading. So ibig sabihin shorted na yung motor mo kapag may parehong reading ng dalawang wire. So ito guys, yung 14.5, 26.8 at 20.7. So mas mataas yung reading guys, mas mababa yung mas mahina yung ikot. Mas mababa yung reading, mas mataas, mas mabilis yung ikot. So ito yung magiging high natin kasi ito yung mas mababa yung ikot, mas mababa yung resistance reading 14.5. Tapos yung low natin is to yung 26.8 kasi mas mataas yung resistance reading natin. Tapos yung medium natin ito yung 20.7 guys. So ngayon guys, meron tayo ditong thermostat or temperature controller. So sa temperature controller natin guys, meron itong 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 na terminal guys, no. So ang gagamitin lang natin dito 1, 2, 6, 7, 8. Kasi ang 6, 7, 8 na to guys, so hindi kasi makita, no, hindi makita sa video. So ito guys, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yung 6, 7, 8 kasi guys, ito yung low, medium, and high. Yung 6 low, 7 medium, and 8 high. Tapos yung 1 and 2, ito yung line 1 and line 2. So guys, ikakabit na natin. So yung common natin guys, ididiretso natin ito. Ito yung common ng capacitor na ng ano natin, ng fan motor natin. Ididiretso natin yan dito guys sa line 1. So line 1. So ito guys, lalagyan natin. Yung line 1 natin guys. Tapos yung ito, line 2. Okay, line 2. Tapos ito guys, yung line 1, ilagay natin yan dito sa common, siyempre sa common ng ano natin, fan motor natin. Ito yung common guys. Uy, tusok ako guys So yan yung common. So lalagyan natin guys ng tape. So ito guys yung common natin.
So lalagyan din natin guys ng ano para makita ninyo. Yan, common. Tapos guys, ito yung sa kapasitor natin, no. Ito yung kapasitor natin. So, lalagyan natin yung guys ng wire, baka mamaya ma-shorted, magkadikit guys. So yan yung kapasitor natin. Tapos ito guys, ito yung isang terminal ng kapasitor. So ayan guys, nalagay na natin. Tapos guys, ito didiretso natin ito guys sa line 1 dito sa thermostat natin or sa temperature controller. So ito guys yung line 1 natin. So ilagay natin yan dito guys sa line 1. Ang line 1 dito guys is yung number 1. So kahit hindi nyo na guys lagyan itong line 2. Kasi ang ano naman lang natin is speed ng motor. So kahit hindi na guys yung line 2. So ayan guys, nalagay na natin. Kahit anong motor yan guys, basta speed yung hahanapin natin, kapasitoran motor guys. Ganun ang pagkuha, no? Ang proseso sa pag-identify ng wire natin, ng wire natin. So ito guys, dudugtungan lang natin. Dudugtungan natin siya. Tapos lagyan natin guys ng tape. Okay. Tapos guys, ito yung high natin dito to sa number 8. Dito guys sa number 8 ng temperature controller natin. So hindi na natin puputulan na lang natin to. So ito guys yung number 8 natin. Yung number 8, ito yung high. So ito yung high ng motor natin. Okay. Tapos ito naman guys yung medium. Ito yung medium color blue. So nagkabaliktaran pala. Okay, yung medium natin guys, ilagay natin to sa number 7. So ito guys yung number 7 natin. So yan guys, nalagay na natin. Tapos isang wire na lang yung kulang natin guys. Ito yung low.
Ganon lang guys kadali kung paano mag-identify ng speed ng motor, no? Kung ano yung, kung saan doon yung common capacitor at yung speed. So ang una natin gagawin guys, common talaga yung una nating hahanapin. Common talaga guys. Sa pagkuha doon ng dalawang wire guys ng walang resistance, zero resistance yung reading guys, dalawang wire, dalawang ano na rin yung mahahanap natin doon, no? Yung common at yung terminal ng capacitor natin. So isang terminal ng capacitor natin. Okay, so ayan guys, nalagay na natin yung wiring connection. So tatalian ko lang to guys, no? Ay didikit ko lang siya para maganda naman tingnan yung ano natin. So yun lang, dito na lang. So ayan guys, lagay na natin, tapos dito. Okay, tapos ito dito. So ayan guys, no, nalagay na natin. So ititesting na lang natin siya. So ititesting na lang natin to guys. Okay, so itesting natin guys. I-on natin yung breaker, nalagay na natin yung capacitor. So on na natin guys yung ready, yung off muna to, off. Okay, so number 1 tayo i-on natin guys, automatic gagana na itong number 1. So ayan guys, gumana yung number 1 natin, gumana yung motor natin. Tapos ilipat natin sa number 2. Ayan guys, yung number 2 natin. Tapos yung number 3. Ayan guys, yung number 3 natin. So mas malakas yung vibration. Ayan guys, ibig sabihin okay yung connection natin. So ibalik natin guys sa number 2. Tapos ito yung number 1. O mas mahina guys yung number 1. Tapos off na natin. Yung sa thermostat kasi natin guys, ito yung gamit natin. Ito guys yung bilog, ito yung temperature controller. So hindi na natin to ginagamit kasi wala naman tayo ditong i-control na temperature, no? Ang ginamit lang natin yung 1, 2, 3 para sa speed ng motor natin. So guys, sana nakakuha kayo ng idea, ng kaalaman kung paano mag-identify ng bawat wire ng 6 na 6 leads na fan motor natin. So guys, ulit kung bago ka pa lang sa aking channel at interesado ka sa mga ganitong video, huwag kalimutan guys mag-like, subscribe, and click the notification bell para na rin guys support sa aking munting channel, no? So guys, maraming salamat. Sana nakakuha kayo ng idea guys, no? Masaya ako guys kapag makakuha kayo ng idea, makashare ako ng idea para sa inyo, para ma-apply nyo rin sa inyong mga trabaho. So maraming salamat guys, ulit. Stay safe always and God bless.